So hello, what's up mga Mastiw, welcome back again to my vlog. This is Marinong Motorista, and today's video is share ko lang, no, kasi marami nagtatanong sa akin kung kumusta na ba daw si Ford ko, si Mirana, kumusta na daw siya kasi hindi na daw ako nagpag-vlog sa kanya. So ito siya ngayon mga Mastiw, nakikita niyo naman, pasensyaan niyo na kung hindi na po ako nakapag-vlog kasi hindi man ibig sabihin is sira na yung Ford Everest natin, but yung dahilan kasi niyan is dahil doon sa motor na yan sa R6 na yan, si Orca. Lagi lang tayo nagmumotor kaya hindi na natin napapansin, although ginagamit na siya, pero hindi na ako nakapag-vlog. Pasensya na po sa kasi supposedly is kakaveran ko yan sana kaso lang naisip ko mag-vlog na lang ako, panandali ang vlog lang. So sa mga curious dyan, until now, almost 2 years na yung Ford ko, Ford Everest. Iyan muna natin yan. So yung mga alarms niya is normal pa rin, umiilaw pa rin. Start natin. So yan, yung mga alarms niya is nawawala lang yan. Nawawala na yan, except sa seatbelt natin kasi hindi tayo nakapag seatbelt So hindi muna natin papatakbuhin kasi hapon na ngayon at may gagawin pa ako. Hindi ko pa ako tapos na mag-washing sa ni Orca sa ating R6, Yamaha R6. Mahilig kasi ako sa motor kaya lagi na ako nagmumotor ngayon. Napapabayaan ko na to si Mirana, which is the Ford Everest. So wala naman akong nakitang issue dito, kahit almost everyday ko siya ginagamit dito sa ngayon sa bakasyon ko. And siguro yung issue niya is yung aircon niya is sobrang lamig siguro kasi mga sumasakay dito is nagrereklamo malamig daw masyado kaya hinihinaan na lang natin. Kahit hinihinaan, malamig pa rin. Kaya yun siguro yung issue niya dito. So ano ba mga issue na gusto niyo malaman is wala naman akong maibigay sa inyo na issue dito makina niya, engine niya, wala namang problema, wala namang mga pangyayaring nagaganap na kalokohan dito So ito na lang ipapakita ko sa inyo yung panoramic niya. Ito lang muna, yung cover lang muna nito, yung insulation lang muna yung bubuksan natin. Huwag na lang muna natin bubuksan yung glass kasi meron tayong nilagay dun sa taas, yung cover ng ating sasakyan, baka maipit o yan okay naman. Balik na natin. So pasensya na kayo sa kalat dyan. So tubig pa kasi kakawashing ko lang. So sa PMS dito is nagasto ko is almost 10,000, hindi lang siya umabot na 10,000. Sa tingin ko is okay na yon for the first PMS, And kasi meron ako nabasa from the comments sa one of my videos, na mas malaki pa daw yung nabayaran niya. Hindi na lang ako magbabanggit kung anong brand, but it was a Japanese brand, but hindi na ako mag-mention para walang siraan to ng brand kasi wala din akong gusto na brand, wala din akong bias Yung video na to is sinishare ko lang sa inyo kung ano yung experience ko dito, kung ano yung mga problema dito sa mga curious dyan nga gustong bumili na dahil sa mga sabi-sabi na may issue daw yung Ford. So maghintay lang kayo, baka meron na dito. Abangan nyo lang yung video ko, yung channel ko, yung vlog ko, paki-subscribe na lang para maabangan nyo kung ano bang magiging problema ng Ford Everest natin, at dito nyo matutunghayan at masusubaybayan kung ano ba talaga yung mga issue niya o magkano ba talaga yung mababayaran niya, kung may mga aberya, kung may mga maintenance. So
dito nyo lang masasaksihan yan. I-share ko sa inyo lahat, wala akong bias dito kung anong problema ko. So yun lang mga kamastiw, I hope maintindihan nyo. Kung gusto nyong bumili ng Ford, bumili kayo. Kung ayaw nyo, wag na kayong bumili. Kung nalilito man kayo, wag na kayong bumili. Doon na kayo sa mga brand na subok na para wala kayong magiging problema. Kasi pag once na masiraan kayo, i-blame nyo agad yung brand eh. Kaya doon na lang kayo sa sa subok na sabi nila para wala kayong masabi. Kahit masiraan pa kayo, wala pa rin kayong masabi. Yun lang, magmumotor na lang ako kasi iba talaga yung saya yung binibigay niya eh. Kung usapang comfort naman dito sa sasakyan, komportable tayo, no? Pero yung motor hindi ka komportable eh. Nahihirapan ka, naiinitan ka, nauulanan ka, pero iba yung binibigay na saya sa atin. Nawawala kasi yung stress ko doon eh, kaya nagmumotor ako. Pero kailangan pa rin natin bumili ng sasakyan for comfort riding, no? Para makasakay yung family members natin. Kaya ayun, ayun mga kamastiw, yun lang yung vlog ko dito. Sa mga curious dyan, ito yung vlog para sa inyo. So I hope you guys like this video, and kung ano man yung mga inisip nyo, huwag nyo na lang isipin. Basta kung ano yung nasa puso nyo, bilhin nyo. Kasi yun lang mga kamastiw. Sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube ko, pakisubscribe naman, Marino Motorista. Also follow my Facebook page. So hanggang sa uli, Marino Motorista once again, signing off.